Grabing hams to. Yan, ganyan. Kung tawagin namin to, nuno sa punso na hams. Napakaliit pero kaldag ka talaga rito. Alam mo yung hams na yan, bihirang-bihira umaahon dyan pag puno ka, pag-apat ka. Nakita mo wala pang laman yan pero napapaayon driver. Grabe no, wala pang laman, napapaayon driver. Yan, ganyan kahirap umahon dyan sa hams na yan. Sana naman kung gagawa kayo ng hams, huwag yung ganyan, nuno sa punso. Nandito ako sa FB Desus. Yung isang hams na yan, yung pangunang hams sa gawing kanan to mula doon sa kanto na yun. Pag kumanan kayo papunta rito, yan, papunta rito. Yan, hams na naman yan. Hanggang doon, sunod-sunod na hams yan. Bali, 11 hams mo lahat yan dito sa kanan. At kung tutumbukin nyo nga itong kaliwa, 11 hams din. Ganun kasukat yan. Wala na ba talaga ibang proyekto ang mga homeowners kundi hams? Yan, galing tayo sa kabila ng FB Desus, yung bungad. Ngayon nandito tayo sa Ulyan. Ito yung pang 11 hams. Ganun karami ang hams dito. 11 sa kaliwa, 11 sa kanan pag pumasok kayo. Yan, sunod-sunod. Kumbaga, hindi ka pa nakakabuelo. Parang sa Queensland din. Hindi ka nakakabuelo pa, hams na naman. Sana kung magpaproyekto kayo ng mga hams, yung ganito na lang sana. Hindi masyadong masakit sa pag-bounce ng mga shock at kung ano man. At kahit siguro emergency ang sakay mo, hindi rin niya iindahin. O kaya kahit mga bagong opera. Kasi mild na mild lang. At ang nakakatuwa dito, kinulayan pa. Kumbaga recognize nating mga motorista na may humps na dadaanan tayo, kumbaga. Hindi kagaya nung iba. Kung ano kulay ng kalsada o kaya kulay ng asfalto, ganun yung humps. Hirap na minsan nakakaldag ka kasi akala mo walang humps, yung pala meron. Kaya kung ganitong may kulay, okay na okay sa akin to. Sakto lang yung pag-bounce ng mga shock ng ating motor. Okay naman ng mga humps, kaya lang kung hindi maayos yung pagkakagawa, walang kulay, hindi na rin nagiging okay Paano kung emergency ang sakay mo o kaya may kapansanan ng sakay mo, iniinda nila yung mga humps na yan. Dapat tinitingnan din natin yung kabilang side ng paggawa ng mga humps. Okay lang kung malapad yung smooth, pero kung ganyan na makaldag, ang sakit po talaga sa bewang niyan pag may iniinda ka sa bewang. Nakikita ko itong humps na to, hindi ko talaga makalimutan nung pagalitan ako ng pasahero dahil kumaldag siya. Sinigawan ako dahil bagong opera daw pala siya. Sabi ko sir, hindi ko naman kasalanan kasi alam nyo na ang taas ng humps na to. Hindi pwedeng hindi natin pipitikin yung clutch at silinyador para makaahon tayo. Sabi ko dapat to ang pagtuunan nyo ng pansin, yung nagpagawa ng humps na yan. Masyado kasing nuno sa punso. Hindi ho tayo ahon kundi talaga natin pipitikin yung clutch, kaya pasensya na lang ho kayo. Kanina may naisakay akong teacher ng Bestlink. At ito, nandito ako sa Millionaires. Yung kabila na ito, Bestlink, eskwelahan ng college kumbaga. Pinag-usapan nga namin yung hubs. Sabi niya, ano ba yan? Ang pangit ng hubs na nadaanan namin. Ang taas, sabi niya, sa along Dantes 1. Sabi ko, ganun nung talaga napag-usapan namin, dapat talaga merong standard na sukat yung mga hubs. Kagaya na ito, medyo okay na to. Bakit? Hindi masyadong mataas, hindi masyadong triangle, kumbaga smooth lang din to. Unang-una, kahit nasabihin natin walang kulay na pintura, at least yun, ganun nga nakikita ng mga motorista. Kita nyo, nagme-menor sila. Kaya malaking bagay talaga pag ganito yung uri ng humps na nare-recognize ng mga motorista. Iwas na sa aksidente. Kaya ganun nga, hirap para sa akin kung magpaproyekto sa mga homeowners kung magpaproyekto po kayo ng mga humps, siguro dapat budgetan nyo malapad, yung smooth yung pagbaba ng mga shock ng motorista, at kailangan napipinturahan nyo
pinturado para recognize talaga kahit nasa gabi. Ang hirap po kasi pag hindi recognize, may cases ako sa pagmamaneho ng tricycle na ganyan nga, nakaldag ako dahil hindi ko nakita yung humps, kakulay ng kalsada. Kung ano yung kulay ng aspalto, yun din ang humps. Nakaldag ako sa along kapre, nauntog yung pasahero ko, pinagalitan ako. Kaya ganon, sama pa natin dyan nga yung inulit ko nga, yung pasahero ko na nagalit sa akin dahil bagong opera siya. Ang sama naman kasi nung humps ko sa Lazaro dahil alam nyo na, sobrang triangle niya, kaya kaldag talaga kami ron. Aminado naman ako doon, kaya lang kasalanan ko ba yun? Parang sinisisi niya sa akin talaga eh. Pag-usapan din namin kanina nung pasahero ko nga yung ganong sitwasyon, dapat hindi sa akin isisi yung ganong pangyayari, dapat sa nagpagawa ng naturang humps na kumbaga nuno sa punso, triangulo. Dito ako ngayon sa Doña Rosario, nilagyan nila yung humps ng pintura kasi kung hindi mo lalagyan talaga maaaring rumampa ka rito dahil kulay asfalto lahat yan hanggang dun, puro mga ano may kulay, pinagsikapang kulayan, ganda nya kulay. Nakikita ngayon ng mga motorista magmemenor kasi kung hindi talaga kukulayan lilipad ka rito, kulay asfalto. Kaya malaking tulong kung may kulay, saka dapat ganyan talaga, smooth lang yung ano humps, hindi masakit sa bewang pag dumadaan ka. Siguro kung maglalagay tayo ng humps dito na lang siguro sa ano along simbahan o kaya schools, diba? Mas makatwiran pag gano'n eh. Pero kung hindi naman makatwiran, wag na lang lagyan sana ng humps, lalo't ang pangit ng humps, wala sa standard na sukat o kaya standard na pamantayan. Hirap pag gano'n, yung hindi sumusunod sa standard ng paggawa ng humps, basta gawa lang, masabi lang na o kaya mga mema may masabi lang na may proyekto, diba? Siguro minsan may mga iba pang alternatibong ano eh, tawag dito, proyekto, hindi lang ang puro humps. Pwede siguro street lights, di ba? Basurahan. Pero yung sabihin mong tambakan mo ng humps yung mga maayos na kalsada, eh paano kung emergency nga o kaya ka-opera lang, paano na, di ba? Hindi lahat ng pagkakataon walang emergency dadaan. Sa pagtatapos ng video vlog na to tungkol sa paggawa ng mga humps, hindi naman inulit ko, no, hindi ako against sa paggawa ng mga humps. Ang akin lang, isaayos nyo po, isaayos para sa lahat, hindi yung para sa may masabi lang na may proyekto ang isang homeowners. Kung magmamalasakit lang din tayo sa kapwa natin homeowners, eh dapat magmalasakit din tayo sa mga motoristang dumadaan dito, mapa homeowners man o hindi. Siguro kung maglalagay kayo ng humps, wag naman yung sunod-sunod, halos hindi ka pa nakakabuelo, humps na naman. Ayan. Sa likod ko may humps din dito, at yun hanggang doon may mga humps. Grabe, ang daming humps. Just come John.